Another day, another J Friends Wife story. Eto na nga yung mga sisiw na natira dito sa brooder. Nilipat na yung malalaking sisiw na kasama nila, kaya pare-pares na ang laki nila dito. Eto naman yung mga sisiw na nilipat namin sa multi-purpose pen. Tahimik sila nung una, pero kaninang umaga ay nagsimula na ring magpaluan. Nilipat ko dyan yung sand bath para meron silang pagkaabalahan, pero maya-maya din ay nagpaluan, kaya ang ginawa ni Jayfern, ibinaba na silang lahat sa scratch pen. At dahil panibagong environment ulit, tahimik na naman sila nung una. Nilagyan namin sila dyan ng kainan at tahimik naman silang kumakain. Hinayaan lang ulit namin silang magkakasama dyan dahil akala namin hindi na mag-aawayan dahil isang sisiw lang naman ang namamalo sa kanila. Kaya lang pag namalo siya at nasaktan yung pinalo niya, lumalaban din kaya nagkakagulo na. At kanina nga ulit bago magtanghali, narinig namin ay nagpapaluan na naman ang mga sisiw. Kaya sabi ko kay Jayfern, ihiwalay na lang yung isang namamalo para hindi magkagulo ang mga sisiw. Alin? Yung malaki na yan? Yan, tagalin mo siya. Doon mo siya mag-isa sa ano. Ihiniwalay nga ni Jayfern yung isang malaking sisiw at nilagay sa multipurpose pen. Doon siya mag-isa para wala siyang mapapalo. At dahil mag-isa na lang siya, kaya yan nagsisiyap na siya doon sa multipurpose pen. Pang 18 days ng maitlog na sinalang ni Jayfern sa incubator, kaya mag-hatcher kami ngayon. Sinili pa rin ni Jayfern ang mga itlog at meron pa rin mga nabugok. Pinagsama-sama na rin ni Jayfern yung mga itlog ng bawat manok at ilalagay sa net bag. Sa ilalim kasi ng incubator, ilalagay ni Jayfern yung mga ihahatcher na itlog at yung ibabaw naman ay magsasalang ulit kami ng panibagong itlog. Sinapinan lang ng karton ni Jayfern yung ilalim ng incubator para hindi tumagas pag nagpisaan ang mga itlog. Pagkatapos niyang ilagay sa ilalim ng incubator yung mga nakalagay sa net na itlog ay kinuha naman niya yung mga itlog na nasa chiller. Nilagay muna niya sa tray ang mga itlog at hinayaan niya munang magpawis ang mga itlog bago isalang sa incubator. At kapag basa na yung shell ng itlog, hinahayaan lang din naming matuyo bago namin isalang. Pagkatuyo ng itlog na galing sa chiller ay isinalang na nga namin sa incubator. 4 na broodhen ang may-ari ng mga itlog at okay lang yan magkakasama sila sa isang tray. Paghihiwa-hiwalayin din namin ang mga itlog pag nag-hatcher niya dahil kanya-kanya sila ng lagayang net bag. Kaya nilalagay namin yan sa net bag para pag nagpisaan sila ay hindi maghalo-halo ang mga sisiw. At dahil kunti lang ang itlog na isinala ngayon, sa isang tray lang namin inilagay ang mga itlog. After 10 days ulit, saka kami magkakandling ng mga bagong salang na itlog. At sana madaming mapisa sa mga hinatcher naming itlog. Kahapon nga ay nagpisaan na ang mga itlog na nililimliman nitong aming ARL Right Nose Sweater Broodhen. 2 sisiw pa lang ang nakita kong pasilip-silip kahapon. At kaninang umaga, nung bumaba nga ang broodhen, ay 6 ang nakitang sisiw ni Jayfern. Sinilip niya yung 3 natirang itlog at nakita nga niyang bugok, kaya't kinuha na niya ang mga sisiw at nilagay na sa multipurpose pen itong aming broodhen. Ikinulong muna namin siya at papaliguan namin yan kasabay ng iba pang mga broodhen na hindi pa napapaliguan. Ito naman yung mga sisiw ng aming ARL Right Nose Broodhen. Dito muna namin sila sa kahon inilagay para hindi sila lamigin. Bukas ng umaga ay ililipat ko yan sa mas malaking kahon at patutukain na rin namin. Hindi kami nagpapailaw sa bagong pisang mga sisiw. Nilalagay lang namin sa kahon para hindi sila lamigin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!